Naalala ko ba yung aking vow nung tayo ay kinasal? Oh, maganda yung panana. O yeah, no, siya. Nakasulat nga rito, sabi rito ay I, Edwin, take you, Milet. Meron yan. Oh, nga, as my wedded wife to live together after God's ordinance. Amen. At hanggang ngayon. Yan pa rin. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon sa ating morning devo. Paano natin pagtitibayin ng ating relasyon bilang isang mag-asawa. Magandang umaga mga ka-morning devo. Ako po si Pastor Edwin, kasama ko si Pastor Milet. At ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral patungkol sa karunungan. At ngayon, sumisetro po tayo sa relasyon mag-asawa. At yan po ang ating pong pag-aaralan ngayon. So babasahin po natin ito. Pastor Milet? Yes, ito po ay sa Kawikaan chapter 5 verses 16 to 23. Sa iyong sariling tipunan ng tubig, ikaw ay uminom. Sa umaagos na tubig mula sa iyong sariling balon. Dapat bang kumalat ang iyong mga bukal at ang mga agos ng tubig sa mga lansangan? Hayaan mo maging para sa sarili mo lamang at hindi para sa mga kasama mong mga dayungan. Pagpalain ang iyong bukal at maganda ka sa asawa ng iyong kabataan. Gaya ng magandang usa at mahinhing babaeng usa, bigyan kang kasiyahan ng dibdib niya sa tuwina. At sa kanyang pag-ibig ay laging malugod ka. Sapagkat, bakit anak ko, sa pangalon niyang babae ay malulugod ka? At yakap sa dibdib ng babaeng banyaga. Sapagkat ang mga lakad ng tao ay nasa harap ng mga mata ng Panginoon at kanyang sinisiyasat ang lahat ng mga landas. Ang masamay nabibitag sa sarili niyang kasamaan at siya'y nakuli sa mga tali ng kanyang kasalanan. Siya'y mamamatay sa kakulangan ng disiplina at dahil sa kanyang kahamalan ay naliligaw siya. Yan. Actually, ito po ay kumbaga continuation ng ating pinag-usapan Pastor Milet last morning devo ng episode natin na talaga namang napakahalaga ang pagpapatibay natin ng ating relasyon bilang isang mag-asawa. Kasama po yan sa tagubilin ng karunungan. Kapag ikaw ay may karunungan, sumasaklaw ito doon sa relasyon nyo bilang isang mag-asawa. Kung ikaw ay kasal, kung ikaw ay may asawa, ay napaka-importanting unang-una, pahalagahan ito at bigyan ito ng, kumbaga, yung value at pag-honor sapagkat hindi lamang po ito isang kontrata na pinipirmahan natin pagka tayo ay ikinakasal. Ito ay sumpaan at ito ay covenant na atin pong inaalagaan, pinoprotektahan at iniingatan. Kaya may mga tagubilin dito ang salita ng Diyos, ang ating verses na binasa ngayon, kung paano natin iingatan ang ating pong relasyon bilang isang mag-asawa. Ano yung una, Pastora? Maging matapat sa tunay at kaisa-isang asawa mo. Kaisa-isa, yan po ang ating ini-emphasize. Ayun. Ikaw ay kaisa-isa ko. Pastor, Amen. Dapat na. Wow. Kung hindi ay... Kung hindi, ako ay... wala dito. Anyway. So, ano ibig sabihin po nito? Tingnan niyo po sa verse 15. Sa iyong sarili tipunan ng tubig, ikaw ay umiinom. No? Ibig sabihin, ang pagiging mag-asawa po, it's an ownership. You are my husband, I am your wife. So, it's possessive. sagrado at eksklusibo. Yan. Yes. Exclusive. Talagang may nature of exclusivity ang relationship ng mag-asawa. Oo. Tapos, dapat hindi daw kumalat sa yung mga bukal ng tubig. Yung mga blessing, yung mga, mga values, yung affection, yung love, na sa iyo nagbumula, bumubukal lang ito sa iyo at exclusive na ito ay pinagsasalungan ng mag-asawa. Oo. Hindi dapat ito... Ikaw hindi ka umiinom sa iba. Oo. Hindi ka nakikiinom sa ibang bukal. Ikaw umiinom lamang doon sa relationship ng mag-asawa na mayroon kayo. Sabihin yung nourishment, yung refreshment,
Yung intimacy. Hayaan mo kayo mag-asawang mag-enjoy. Oo. Yan. Sabi nga rito sa verse 17, hayaan mo maging para sa sarili mo lamang at hindi para sa mga kasama mong mga dayuhan. May Oo. mga dayuhan. Oo. So, dapat walang iba. Walang iba talaga. It really emphasizes the relationship na exclusive at yan po yung pamamaraan ng pagpapatibay ng inyong relasyon. May mga bagay na para sa inyong mag-asawa lamang. Mula sa intimacy, at alam na ba po natin, sexual relationship, ayan, at maging sa emotional attachment. May mga bagay na kayo lamang dapat ang nag-i-enjoy nito. Kayo lamang dapat ang kumbaga may domain dito. Napaka-importante yon. Kasi kapag hindi po natin iisipin yung gano'n, or hindi natin ilalagay sa ganoong perspektibo, ang tendency natin parang hindi pa, anong tawag noon? Kulang pa. Iba. Yeah. So, yun po yung relasyon ng mag-asawa na bukod sa exclusive po ito po ay yung sinet apart. Sinet apart para sa kaluguran ng Panginoon. At para sa enjoyment ng isa't isa. Oo, kasi sabi niya rito sa verse 18, pagpalain ng iyong bukal at magalak ka sa asawa ng iyong kabataan. Gaya ng magandang usa at mahihing babaeng usa. Bigyan kang kasiyahan ng dibdib niya sa tuwina at sa kanyang pag-ibig, lagi kang manugot. So, wala umpisa pa, no? Hindi lang dahil noon ay bata pa kayo, may edad na kayo. Noong may edad na, hindi na kayo nag-enjoy. So, dapat mula nung bata, simula, itna, hanggang sa dulo. Ayan, hanggang sa dulo. Ito yun, Pastor Milet. Kaya, minorish natin yan. Kaya ako nga wala akong ibang kagalakan, kundi ikaw lamang na aking dinidilag, di ba? Yung nag-aalam po ang pag-ibig sa isa't isa. Yung affection. Lagi po yung sinisindihan. Intentional po yun. Totoo yun. At alam niyo po, ito ay may elemento ng spiritualidad. Ang relationship ng mag-asawa, hindi lamang po isang emotional relationship Bond. or physical or sexual relationship. May spiritual relationship po ito. At kapag ganun ang iyong nagiging pananaw sa iyong relasyon bilang isang mag-asawa, nire-respeto mo ito, merong reverential fear, at merong pagkakilala na ang Diyos nakikita niya yung kung paano kita tinitrip. Sora Milet, responsibility ko before God yon na ikaw ay isang regalo sa akin at tatanungin ako ng Panginoon, paano mo itinrip ang aking gift sa iyo, ang isang pagpapala. Alam niyo kung ganun po ang laging tingin ng isa't isa, talagang ikaw po ay mananalangin sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ako ng biyaya para pahalagahan ang relasyon ito. Sabi nga ng Panginoon, he who finds a wife finds a good thing. O yun. Kaya I found a good thing. Ikaw yun, diba? Wala nang iba. Pastor Milet, diba? So, paano ba natin ito na gagawa o intentional na napapatibay ang gantong yung nag-aalab na affection sa isa't isa, yung nourishment na ito, no? Sabi doon ay pagpalain ang iyong bukal. Sabihin, i-appreciate mo, i-bless mo. Yes. Kaya naman, i-bless mo ako, di ba? I bless you. Di po, totoo po yun. Lagi po nating i-appreciate every single day ang mga blessings na meron po tayo. Number one na, of course, ang iyong sposa, ang iyong asawa. You know? Lagi mong i-appreciate. Sabi nga ng kanta, count your blessing, name them one by one. And one of the greatest blessing ay yung iyong asawa. That you need to appreciate that every single day. You need to appreciate even the weaknesses or whatever it is na pwede mo maisusupply upang maging matulungan mo siya kung mayroon na siyang weakness. At i-embrace mo kung ano man yung kanyang frailty, yung kanyang kahinaan, di ba? So, at isang malaking pagpapala po yun na
kung meron man siyang kahinaan, ikaw ang nagiging kalakasan. Yung complementing of one another sapagkat ang pinagsama ng Panginoon na merong purpose, may dahilan. Ang kahinaan ko ay maaaring kalakasan ko. Kalakasan po. At ang kahinaan mo ay kalakasan ko. At Yun. pag pinagsama tayong dalawa, ay nagkakaroon ng mas mataas na antas ng kalakasan. Sapagkat sa marriage kasi po ganito, yung 100% po, yung 100% niya, pinagsama, so 200 na po kami. No? So sa madaling salita, dito natin naiintindihan na ang puwersa, yung kapangyarihan ng marriage, na kapag ito'y lalo nating pinagyayabong, ay yung power nito. Oo. Maganda, no? Strike that. Yung agreement pa nga. Power of agreement pa. Yun. Gusto ko pong bigyan ng pansin po yun, yung power of agreement. Dahil hindi po sa lahat ng panahon, kami po ay nag-agree. Ayan. Totoo po yan. At yan po yung realidad ng buhay. Oo, at yan po ay hindi abnormal. Ano po, sa lahat ng mag-asawa, meron po mga hindi pagkakasundo, hindi pagkakaintindihan. Pero alam nyo po na susustain ang relationship pagka unang-una, tinatanggap natin ang bawat isa, okay, nang walang judgment, no? At kung meron mang hindi pagkakaintindihan, ay papalikan natin na hindi yung tao ang nire-reject natin. Okay? Kundi kung may issue man na dinidiscuss, yun lang ang i-focus natin. Huwag natin itong... Kalabanin yung tao. Oo. Kundi kalabanin yung issue ng hindi pagkakaintindihan. Hindi yung tao kinakalaban mo. Kundi yung issue ng hindi Sa pagkakaintindihan. totoo lang, di ba? Mahal mo yung tao, mahal mo ang iyong asawa, mahal natin ang ating asawang lalaki, asawang tayo. Yung pag-ibig na yon, yung pag-ibig na yon ang maging pundasyon. Bakit meron kayong commitment na hindi ba tayo nagkakaintindihan ngayon? You know? Pero sa bandang huli, alam natin, mahal natin ang isa't isa. Ayun. So, yun yung pinaka sagrado, no? Na hindi dapat maapektuhan ng issue sa buhay. Sapagkat ang issue sa buhay, dumadating, no? Darating talaga ho yan. Dumadating, nawawala. And then, minsan, maliit, malaki, paiba na ba, itsura nila. Pero yung pag-ibig, no, sa isa't isa bilang asawang babae at asawang lalaki, ay ito yung pagyabongin nyo. Pagpalain nyo. Yes. Pagpalain nyo ang isa't isa. Kapag hindi po natin ito ginawa, ang tendency po natin, maghahanap tayo ng iba. Para bang laging kulang dito, punta tayo sa iba. Hindi po yun eh. Hindi po yun ang sagot. Ang sagot ay magtiwala tayo sa Panginoon, pahalagahan natin yung ating esposa, yung ating asawa, at humingi tayo ng karunungan mula sa Panginoon. Yun no, sa ating mga issues. At dito sa verse 20, tayo pangalawang tungalan na gusto nating bigyan diin. No? Sabi dito, sapagkat bakit anak ko sa mga pangalo niyang babae ay malulugod ka? At yayakap sa dibdib ng babaeng banyaga. Ang tanong is, bakit? Dahilan. Yes. Dahilan mo, bakit pipiliin mo na ikaw ay hindi maging matapat sa iyong totoong asawa and then mangangalo niya ako o makikiapid ka sa babaeng hindi mo naman asawa. Walang covenant, walang vows kang binitiwan, walang pagkakasundo para dito. Ang tanong, bakit? Yeah. Actually, kapag may mga ganyang statement mula sa salita ng Diyos na nagtatanong, hindi alam ng Diyos yan eh. O hindi alam ng salita ng Diyos yan, kundi parang ibinabalik sa iyo na parang kamang-mangan yata yung ginagawa mo, di ba? Hindi lang parang, kamang-pas ka na rin. Diba? Nagiging mabait lang tayo ngayon, ano? Pero sa totoo lang, illogical. No? Walang Common dapat sense. na maging dahilan Walang kang ground. mahagap sa iyong sarili. Bakit? Mahal na mahal mo yung tao, bakit ka gumagawa ng ganito, di ba? Parang mo sinasaktan. Oo, bakit mo sinasaktan? Common sense yun, ano? At isa rin na dapat nating tanda kapag ganong gumagawa tayo ng ganong bagay. Tandaan po natin, sabi sa verse 21, sapagkat ang mga lakad ng tao ay nasa harap ng mga mata ng Panginoon at kanyang sinisiyasat ang lahat niyang mga landas. Isa pa na dapat po nating matandaan, alam ng Diyos. Ang laman ng ating puso at alam ng Diyos kung ano ang ating ginagawa. Hindi yan linghin
sa Panginoon. So, ang context nito, marriage. Sa marriage to. So, asawa babae, alam ng Diyos yung hinaharap mo, pinapatunguhan mo. Asawa lalaki, alam ng Diyos yung pinapatunguhan mo. Oo. Ano yan, bakit? Yeah. Oo. Alam ng Panginoon yan. So, Sinisiyasat. sinisiyasat niya ito. Walang hindi limit sa Panginoon. Actually, yung pa lamang dapat maging basis na ng fear para sa iyo. Ang maganda dito, Pastor Edwin, yung budhi, yung konsensya, may tinig. No? May tinig na dapat nating pakinggan. At sabi nga, ang isang anak ng Diyos, mananampalataya na sinilang na muli, na napaka-ligtas na guide sa Kanya, yung Kanyang konsensya. Kasi ang konsensya po natin bilang mga mananampalataya ng Panginoon Jesus, ito yung tinig ng ating spirit man, o ng ating spirito, na tayo ay sinisiyasat niya. No? Kapag may mga gusto siyang ipaalala sa atin, meron siyang gustong ituro sa atin, meron siyang gusto nating pagbulay-bulayan, magpo-post siya ng tanong eh. Yes. Kahit tulad nito. Yeah, magpo-post Nga ba? Oo. Ginagawa mo. Alam niyo po, mahal na mahal tayo ng Panginoon, lalo na sa mag-asawa. Kaya nais niyang ingatan po natin ang ating relasyon. At nagpapaalala na gumawa tayo ng mga hakbangin para hindi tayo mabulit sa, yun nga, pakikiapit or pag-break ng covenant, no? Mga practical steps na dapat po nating gawin. Katulad ko bilang isang lalaki, ano yung mga pinapanood mo? Di ba? Ano yung mga sino yung mga pinapakinggan mo? Saan ka pumupunta? Saan mo inilalagay yung sarili mo? Na kung saan ay nagpapalakas pa na ikaw ay matukso. Di ba? Ang maganda rito, nagsasalita mo sa siya. Yeah. Minsan hindi mo mga ginagawa, iniisip mo, pinaplano mo pa lang na hindi maging matapat sa iyong asawa. Sasabihan pa na. Ang konsensya mo. Hindi pwede yan. Bakit ko gagawin yan? Ken, maganda. Mapakinggan mo na agad yun, no? Makinig ka na agad. So, Kaya lang, hindi sa Diyos yun. pagka hindi ka nakikinig, sabi nga dito sa verse 22, ang masamay na bibitag sa sarili niyang kasamaan at siya'y nahuhuli sa mga talik ng kanyang kasalanan. Verse 23, siya'y mamamatay sa kakulangan ng disiplina. So, ang pakikiapit ay kulang sa disiplina. Kulangan sa disiplina. Napaka-importante po na i-discipline natin ang ating mga sarili. Magkaroon po tayo ng limitation. Pagpipigil. Pagpipigil sa sarili at saka limitation din on how we interact with opposite sex. Yung mga, dapat magkaroon po tayo ng disiplina at pagpipigil na kung meron kang mga thought na hindi na maganda. Actually nga, si mismo nga ating Panginoong Yesus nga ang nagsasabi, ang pakikiapit ay hindi lamang nagagawa sa aksyon. Sa isip at puso mo pa lamang, pwede na mangyari yun eh. Kaya napaka-importante na sa heart mo pa lamang, sa puso mo pa lamang, i-arrest mo na yon. Talagang magsisi ka na sa Panginoon. Di ba? Na Panginoon, patawarin mo ako at hindi naging maganda yung aking laman ng aking imagination, laman ng aking isip, at ayokong lalo akong mabulid dito. Gusto kong ako ay makawala dito or lumago dito. Isa pang senyalis niyan. Alam niyo po bilang mag-asawa, may mga signs. Signs na kung saan, kung tayo magiging mapagbantay sa isa't isa, at dapat lang na maging mapagbantay tayo sa isa't isa. Naalala mo yun, Pastor Edwin, na sinabi na pa yun, I am a jealous God. Yes. Kung iaan mo to sa marriage, yung kapag meron kang nararamdaman na parang, bakit ang asawa ko parang mas maraming oras sa labas? Bakit ang asawa ko parang mas mahaba? Marami siyang kausap sa telepono at yung babae ito lagi kang kausap. At pagkausap niya ay parang siya. Mga signs, mga signs na kung saan ay parang sabi mo, parang sesetos ako or yung merong jealousy. Alam niyo po ang jealousy, sa totoong konteksto po ng jealousy, ito po ay nagpo-protect sa marriage. Tama. May karapatan na jealous God kasi kapag ang mga tao ng Diyos ay may Diyos-Diyosan, jealous siya doon kasi siya lang ang nag-iisang Diyos natin at wala siyang dapat maging karibal. Sa marriage, ang jealousy po ay protection dahil ako bilang asawang babae, poproteksyonan ko ang aking marriage at talagang sasabihin at ipapahayag ko, hindi maganda ang aking nararamdaman.
Tama. kapag merong ganitong tendency. Tama. Halimbawa lang po yun. Wala pong ganun si Pastor Ed. Hindi po ako ganun. So, ang Sa ibig biyaya sabihin, po ng Panginoon. gamitin niyo po yung pagiging jealous to protect the marriage. Hindi lang dahil ikaw ay isang emosyonal. Yes. Walang kadahi-dahilan. Pero meron kang basis. May text, may time, may picture, and then may mga actuations na parang dapat sa akin lang niya ginagawa at ginagawa niya sa iba. Ayun, di ba? So yun po, ang jealousy po, actually gamitin natin yan to protect our marriage and not to destroy it. Tama. At sa mga asawang lalaki, gusto ko kayong bilinan na mas malakas po ang antena ng asawang babae. Malakas po yung kanilang radar. Mas malakas po yung kanilang radar. At sa kanilang, pagsisense, makinig na ang lalaki. Yan. Magkaroon na kayo ng parang sensibility. Wow, there are some warning signs here. So, bago pa man lumala yung mga bagay na ito, ay makinig na tayo. Huwag po natin lagi sabihin, ikaw naman talaga masyado kang Mapag-selos. o kaya masamang Iniisip mo iniisip. agad. Wala Pero you know wala what? ako. Pakinggan mo na yun. Ibig Tama, sabihin, oo. magandang, instead na i-brush off mo yun. Yes, oo. Okay, sige, babaguhin ko yung aking ways. Tama. Oh. And then ibig sabihin, even me, to protect us. Yeah. Pag si Pastor Edwin, alam niya na maraming lalaki sa kasama ako. Ay, oo, sasabihin ko na nandun kagad siya. yun. No? Oo. Dapat nandun siya. Samahan niya agad ako. Or Siyempre, pag nakita ko na maraming nagpumakausap sa kanya na mga kababaihan, kailangan nandun ako para to protect yung appearance kasi. Yes. Appearance, no? Upang maprotektahan natin ng isa't isa. Hindi dahil lang sa ito ay parang, kulang talaga sa pansin. Hindi yun no? At minsan tatanong ko nga ba, bakit nga ba kulang? So, dapat, punan mo. Diba? Punan mo. Instead na iyong baliwalain, edi i-attend mo na lang and then from there, manonorish ang iyong marriage. Yan. Wow, maganda po yung ating discussion. Ano po? Hindi lamang po ito basta isang refleksyon. At again, this is spirituality. Ito po ay kasama sa paglago nating spiritual. Ang patuloy na ingatan, bantayan ang relasyong mag-asawa. Dahil sa Panginoon at sa mata ng Panginoon, sacred, sagrado po yung relasyon mag-asawa. At sa lahat po ng mga mag-asawa na nanonood po ngayon, tandaan po ninyo, kasama po yan sa biyaya na iniingatan ng Panginoon sa atin. Magpasalamat tayo sa Panginoon at magkaroon tayo ng disiplina na ingatan yung ating relasyon bilang isang mag-asawa, pahalagahan ang pamilya, pahalagahan ang relasyon, at alagaan. Yun ang napaka-importante rin. Hindi lang basta binabantayan, kundi nino-nurture, inaalagaan ang relasyon maka-Diyos at sa biyaya ng Panginoon. Yan po ang tatandaan po natin. Lahat po tayo may tendency na magkamali. Lahat tayo ay may tendency na magkaroon ng kumbaga ay hindi magandang pag-iisip, direksyon. At aminin po natin yon, may kahinaan po tayo doon. At hindi tayo exempted. Hindi tayo exempted yan. At alam mo, doon nagsisimula ang talagang pagtitiwala mo sa Panginoon. Kailangan ko ang iyong biyaya, kailangan ko ang iyong kalakasan dito kasi hindi ko kaya ito. Wala po kung dapat na magsabi na sasabihin niya, hindi mangyayari sa akin yan. Yan ang danger. Yan ang danger. Kapag ganun ang naging kaisipan po natin, ay medyo malaki na yung chance na tayo ay magkaroon ng pagkakamali. So, lagi tayong humingi ng biyaya at awa mula sa Panginoon. Amen. Tayo po ay manalangin Okay. at magpatuloy tayo na sabi nga, ang kapangyarihan ng Diyos ang ating i-access para sa atin. Amen. Aming Ama, marami pong salamat sa katotohanan ng iyong salita. At kami po bilang mag-asawa at ang aming magka-morning diwa na mag-asawa. Amen. Or naghahanda sa pag-aasawa. Amen. Panginoon, salamat na yung ganitong mga tagubilin ng iyong salita ang magsisilbing gabay po namin. Nang sa gayon yung amin pong buhay
pag-aasawa mula sa aming kabataan, sa gitna, hanggang sa dulo. Yes. Ay Panginoon, ito ay maging mabunga, matagumpay, matatag na marriage. Na hindi lang po namin pagkaabalahan ang aming pansin yung wedding ceremony. Bagkus mas bigyan namin ng investment yung marriage for a lifetime. Yes. At salamat po aming Ama sapagkat ang katalinuhan ito, ang karunungan ito ay nagmumula sa iyong salita. At totoo nga po, sagrado. Ang kami po ay mayroong matibay na commitment. Yung pagiging sagrado, exclusive, at banal na buhay pag-aasawa na punong-puno ng pag-ibig mo, nagsisilid fondasyon namin. Yun po yung aming pagtitibayin at mananatili po kami nito. Amen. Salamat sa iyong tulong na sapat at sumasagana na kami po ay maging matapat na asawa. Sa biyaya niyo po, Panginoon, magtatagumpay kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At muli, bago po kami magwakas, bibigyan namin ng pagkakataon ang sino man kung hindi mo pa isinusuko ang iyong buhay, ang iyong puso sa Panginoon, na siya nagbibigay sa iyo ng kalakasan. Ngayon ang araw ng iyong kaligtasan. Ngayon ang araw ng pagsuko mo sa Panginoon. Kung nais mong natagapin siya, sumabay ka sa akin sa panalangin at sabihin mo, Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso. Inaanyayakan kita at maging Panginoon ng aking buhay. At mula ngayong araw na ito, ako'y susunod sa iyo. Salamat sa kaligtasan at salamat sa kapatawaran. Ngayon ako'y iyong anak at ako ay isang ligtas na. Susunod ako sa iyo at maglilikod ako sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapag nanalangin ka po niyan, isang taimtim at sa puso, ay pa lamang ikaw ay nagiging isang anak ng Diyos. Nais ka namin makilala at nais ka namin matulungan sa iyong lakbayin bilang isang mananampalataya, isulat mo lang ang iyong pangalan sa comment section at makikipag-ugnayan kami sa inyo. Well, Pastor Henet, napakaganda yung ating discussion. Salamat po sa inyong pagsama sa amin din sa Morning Devo. At nawa po ay napagpala po kayo at magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode ng Morning Devo.